Nandito tayo ngayon sa lugar ng dating labanan ng militar. Magmamagnet fishing ako. May kakaiba akong naramdaman. Diyos ko, ano yun? Baril ba yun ng makina? Kamusta mga kaibigan? Ako si SLAV at welcome sa aking channel. Ngayon, magkakaroon tayo ng panibagong magnet fishing adventure. Pero sa ngayon, gaya ng dati, hindi tayo sa karaniwang lugar. Nandito tayo sa isang lugar na dating military zone. Oo, matindi ang labanan ng militar dito noon. May mga battle balls, may iba't ibang klase ng baril at maraming gamit militar. Ngayon, ihahagis natin ang magnet para makita kung may makikita sa ilalim ng tubig. Baka makahanap tayo ng mga gamit militar, mga bagay na konektado sa hukbo, sa mga armas. Hindi ako sigurado tungkol dyan, pero ngayon, sa ngayon, may nararamdaman akong malaki at kakaiba. Subukan nating hilahin ito at heto na tayo. Tingnan mo ang nakuha natin sa unang hagis. Isa itong malaking, mabigat na bagay na bakal. Hindi ako sigurado kung ano talaga ito, pero sigurado akong 100% na ito ay mula sa militar. Isang gamit militar ito. Dahil kulay dark green ito, balot ng kalawang ang bagay na ito, kaya parang, ewan ko, gamit militar o baka stand ito. Oo, baka kailangan mong maglagay dito ng mga bolt at baka pwede mong ikabit. Halimbawa, isang machine gun dito, ganito. Kaya siguro lahat ng mga fitting na ito ay para sa machine gun. Tingnan mo, may espesyal na spring para sa dump. Ganito, hindi ako sigurado kung may version kayo, kaya mag-iwan lang ng komento sa ibaba. Salamat. Kailangan nating magpatuloy at patuloy ihagis ang magnet. Kaya, mag-ingat ka dyan kasi ayokong mawala ang tali ko dito. At saka pala, dati-rati nagmamagnet fishing kami sa lugar malapit sa paliparan. Gamitin mo ang pahiwatig para mapanood ang video na ito. Isa ito sa aming pinakamahusay at natuklasan naming may bahagi ng military eroplano doon, kaya inaanyayahan kitang panoorin. May nararamdaman na naman ako. Kaya susubukan naming hilahin ito palabas, pero kailangan naming mag-ingat na hindi mawala ang nahanap namin. At heto na. Wow, tingnan mo ito. Iyon ay isang military na pala. Isang espesyal na military na pala na ginagamit ng mga sundalo. Kailangan nilang dalhin ang pala na ito sa kanilang sinturon, sa likod o baka sa backpack nila, pero lahat sila. Bawat sundalo ay dapat may ganitong gamit sa kanya. Dahil baka kailangan niyang maghukay ng kung ano, baka kailangan niyang alisin ang lupa, baka kailangan niyang magtayo ng kung ano. O pwede ring gamitin ang bagay na ito bilang sandata. Iyan ay isang military shovel na ginagamit na parang totoong sandata. Kaya ang mga natuklasan na ito ay maaaring nagsasabi sa atin na nagkaroon ng isang uri ng labanan militar. Ngayon, sigurado akong nasa magandang lugar tayo kung saan makakakita ng gamit militar. Ituloy lang natin ang paghahagis ng magnet. Baka makakita tayo ng kakaiba at interesante. Parang may nakuha ako. Malaki at may kung ano pa. Mabigat. Humihigpit ang lubid ko at nararamdaman ko na may kung ano sa dulo ng lubid ko. Malaki yung bagay na yon. Pero wala akong ideya kung ano yon. Tingnan mo yung mga bula na yan. Kaya napakalaki ng bagay na yon at pwede nating itong dalhin dito. Pero kailangan nating mag-ingat. Ano yon? Nakikita mo ba? Tingnan mo, parang kalawangin yan. Mukha itong isang machine gun o parang ganon.
Ito ay machine gun. May narinig din akong pangalan ng isang minigun. Oh, mukhang totoo. Minigun. Dapat tayong mag-ingat dyan. Dahil medyo mabigat ito, pero balot na balot ng kalawang. Oo, may kalawang sa lahat ng bahagi at mukhang nasira ito ng apoy o ng kung anumang ganito. Naaalala mo ba yung sinabi ko tungkol sa military stand na ito? Baka ginamit yung stand na yon para ikabit yung minigun dito. Baka para ikabit nga ito. Itong buong sistema sa bangka, halimbawa, o kaya sa ibang military na makina. Sino ba ang nakakaalam? Oh, pahiram at titingnan ko yan. Napakadelikado nitong bagay na ito. At kung pwede nating subukan, oo. Nakikita mo? Umiikot ito para makaputok ng sobrang bilis ang machine gun. Pero ito, may 6 itong baril. Oh, ito. May 1, 2, 3, 4, 5, 6 na baril at umiikot ang mga ito ng sobrang bilis habang nagpapaputok. Para hindi sila masyadong uminit pero napansin kong may mga butas sa baril na yon. Kaya siguro ibig sabihin nito, malubhang nasira ang makinang baril na ito. Kaya baka hindi na ito gumagana at mahirap na talagang paikutin ang bagay na yon. Mukhang sira na ito. Pero kahit na, nakakabaliw yang nakita natin at hindi ako sigurado kung dapat ba nating tawagan ang pulis ngayon. Ilagay ang opinyon ninyo sa komento. Itutuloy ko pa rin ang paghahagis ng magnet ngayon dahil may kakaibang bagay tayong nahanap at kailangan pa nating magpatuloy. Wow, delikado yon. Nakita mo ba yon? Malapit sa binti ko tong lubid, medyo delikado yon. Kasi kung magtatali ka ng ganito sa binti mo habang naghahagis ng magnet, pwede mong maitapon ng sobrang lakas at pwede kang sumama sa magnet papunta sa tubig ng ganito. Kaya kailangan mong mag-ingat talaga dyan. Kaya ngayon, itutuloy ko ang paghahagis ng magnet para subukang makahanap pa ng mga gamit militar na may kaugnayan sa labanan na nangyari dito. Tuloy lang tayo sa pagsubok. Ngayon, parang may nahuli ako. Di ako sigurado, pero mabigat ang magnet ko. Oo, may nakuha na naman tayong kalawangin na bagay. Maaaring isa lang itong kalawangin na bagay, pero maaari rin itong bahagi ng isang military na bangka na may dalang shooting stand. May kuting tayong nakita dito. Tumakbo na siya doon. Sige, grabe yon. Pero kung tutusin doon sa huling nahanap natin, hindi ako sigurado kung military nga ba yon o karaniwang kalawangin na basura lang. Kaya tuloy lang tayo sa paghahagis at tingnan natin, baka makakuha pa tayo ng mga gamit militar at tingnan natin kung ano pa ang makukuha natin. Pero sa ngayon, wala akong nararamdaman. Parang may nararamdaman ako sa magnet ko. Pero tingnan natin kung ano talaga yon. Wow, ano ba yung bagay na yan? Oh, sa tingin ko alam ko na. Bahagi yan ng sinturon ng bala ng machine gun. Oo, mukhang bala ito ng bagay na yon. Pero maliit lang itong bahagi ng bala dahil mahahaba talaga ang mga sinturon nito. At ngayon, 9 lang ang nakuha natin, pero baka mas marami pa talaga. Baka daan-daan pa. Delikado talaga itong bagay na to. At baka pwede nating subukang ilagay ang mga ito sa minigun kahit papaano, siguro dyan o dyan. Hindi ako sigurado, pero baka ganito dapat ang itsura. Pero kung makakakuha lang tayo ng 5,000 likes sa video na ito, pwede nating subukang ilagay ang mga bala na ito sa minigun na iyon. Nasa inyo na yon.
huwag kalimutang mag-like at magkomento. Ngayon ako mismo. Ay grabe. Bilyat. Oo, mag-ingat tayo sa magnet na, yan sinabi ko na dati, malakas yan kapag inihagis mo. Ngayon, sigurado na akong 100% na nasa tamang lugar tayo, kung saan naganap ang labanan. Oh, tingnan mo yung mga bula. Sa tingin ko may nakuha tayo. May nakuha tayong interesante sa magnet ko. Sige, tingnan natin kung ano talaga ito. Susubukan kong hilahin ito palabas. At mga bato. Bakit may mga bato? Bakit parang nadidikit sa magnet? Wala talaga akong alam, pero sige, ituloy lang natin ang paghahagis. Kasi may naramdaman ako. May naramdaman akong kakaiba. At baka makahanap pa tayo ng iba pang mga bagay na konektado sa militar, konektado sa labanan na nangyari dito. Kaya, oo, nararamdaman ko ulit. Oo, may mga bula kaya kailangan nating mag-ingat sa pagkuha ng nahanap natin. Ay, grabe, tingnan mo. Ay, baril ito. Oh, mukhang totoong baril yan pero sira na. Baka nasira yung baril dahil sa minigun na to. Baka tumitira yung tao. Sobrang baluktot na nito kaya baka may tumutok sa isang tao. Tapos yung isa naman kinuha tong minigun at nagsimulang magpaputok yung minigun. At ito, medyo delikado. Sige, kita mo, sira na talaga. Tuluyang nawasak. Siguro dahil sa mga bala ng minigun. Malalaki at malalakas ang mga yon. Ibig kong sabihin, mga bala ng minigun. Di ko alam kung bakit naging magnetiko ang mga bato. Baka alam mo. Kung oo, pakisulat na lang sa mga komento nyo sa ibaba. Pero itutuloy ko pa rin ang paghahagis ng magnet. Baka makakita pa tayo ng mas marami pang nadiskubre. Pero kahit papaano, alam nyo na, isa na namang baril to, kaya medyo naging delikado na. Ngayon, dapat na siguro nating tawagan ang pulis para i-report ang nakita nating mga sandata. Dahil baka ito lang ang version ko na itong machine gun at baril na ito ay konektado sa digmaan ng militar. Pero baka konektado rin ito sa krimen, sa kung anong paraan. May nakuha pa tayong ibang bula. Ibig sabihin, may nahanap tayo at susubukan itong hilahin palabas. Pero ngayon, kailangan nating maging mas maingat. At oo, may nakuha tayo. Oo, ang dami nating nahanap. Isantabi muna natin yan at tingnan ang nahanap natin. Oh, parang piraso ng metal yan. May ilang bato. At yun lang, pero ito. Radyo yan. Mukhang totoong. Isang totoong military na radyo. Oo, tingnan mo. Malawak ang saklaw ng receiver nito. Maganda to. Magandang tuklas ito. Espesyal ang nadiskubre natin na konektado sa militar. Pwede pa nating linisin ang mga pindutan. Oo, tingnan mo. Nakuha na natin ang mga pindutan at baka maayos pa natin yung bagay na yon at makuha natin ang totoong military radio. Grabe sa tingin ko, hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Ang dami nating kakaibang nadiskubre ngayon. Nakakita tayo ng minigun, nakakita tayo ng baril, nakakita tayo ng radyo, ilang bala at marami pang ibang gamit na may kinalaman sa digmaan. Kung gusto mo ng mga ganitong video, huwag kang mag-atubiling gamitin ang hint na yan para mapanood ang iba ko pang magnet fishing na mga video. Mayroon kaming buong playlist kung saan makakapanood ka ng mas marami at mas interesting na mga video dahil halos araw-araw kaming naghahanda ng mga ito, lalo na para sa'yo. Bago pa lang ang channel namin, kaya kung nanonood ka pa rin, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-komento at i-like ang video. Talagang pinahahalagahan ko ang tulong ninyo. Napaka-importante ito sa akin ngayon. Salamat sa panunood. Ako si SLAV Paalam.